pag nandiyan na po kayo, hilingin ko lang po yung lahat po medyo umurong sa harap. Yung mga nasa likod, bandang likod po, umurong po dito sa harap. Hindi po ako nagpalagay ng microphone para po nakikita ko yung mukha. Dito po tayo sa harap. Sila Mang Jaime po, pakipwesto sila Mang Jaime dito para may ilaw po. Mang Jaime dito po kayo. Okay. Titus chapter 2 verses 1. Di ko alam kung kakayanin po natin itong matapos. 1 to 8 po tayo ngayon. Dito po tayo sa harap, Mang Jaime. Mahina po boses ko ngayon at medyo malat po ako. Hindi pa po ako nakaka-recover nung Sunday. Hindi ko alam, may microphone naman ng Sunday. Sigaw ako ng sigaw. Daida, dito po kayo sa harap. Para hindi po ako masyado masigaw. Dito po. Dalhin nyo na po yung bag ninyo. So, Titus chapter 2, verse 1 hanggang 8. Okay, verse 1 hanggang 8 po tayo. Mag-responsive reading po tayo. Daida. Dito po tayo. Okay, tayo po tayo lahat. Habang babasahin po natin to, responsive reading. Ibig sabihin ng responsive reading, verse 1 ako, verse 2 kayo. Lahat ng even numbers sa inyo, 2, 4, 6, 8 sa inyo. Akin, lahat ng odd numbers, 1, 3, 5, 7. Okay? So, dito po, Titus chapter 2, verse 1. But speak thou things which become sound doctrine. Okay po. That the aged man be sober, grave, temperate, standing faith, in charity, in patience. Verse 3. The aged women likewise, that they be in behavior, as becometh holiness, not false accusers, not given too much wine, teachers of good things. That they may teach the young woman to be sober, to love their husband, to love their children. Verse 5. To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Young men likewise exhort to be sober-minded. In all things shewing thyself a pattern of good works, in doctrine shewing uncorruptness, gravity, sincerity. That he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil things to say of you. So let's pray, Lord. Itong gabi po na ito, tulungan niyo po kami na maintindihan po itong mga salita na galing po sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na yung bawat isa ay talaga magkaroon ng heart of being a disciple. We also pray din, Lord, na ako, naway Lord, maging mabuting guro sa kanila. At naway po, hindi po ako yung mapapansin nila, kundi kayo, pagkat kayo lang po ang tunay na pinanggagalingan ng lakas at talino ng kabutihan, Panginoon. Thank you, Lord, sa pagkakataon po na ito. Naway po, Lord, hindi po kami antukin, magdaldalan, lumipad ang aming isip sa kung ano-anong bagay. Kundi namnamin namin, intindihin namin, pakinggan namin, talagang gusto namin pakinggan ng todo buong puso para sa inyo. Sa ikaluluwalhati po ninyo. Basbasan niyo po yung bawat isa at pinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. So po tayo. So dito po, una po sa lahat, in verse 1, ang sinasabi dito, but speak thou the things which become sound doctrine. So una po sa lahat, ang reminder po dito ay kay Titus. Si Pablo po ang nagsulat dito kay Titus. Kasi dalawa po ang disipulo ni Pablo. Okay? Sa dalawa po ang disipulo ni Pablo, si Titus at saka si Timoteo. At una sa lahat, kay Titus sabi niya, pag ikaw magtuturo ka, dapat sound doctrine. So tandaan nyo, ano ba yung ibig sabihin ng sound doctrine? Sa una sa lahat, ano pagkakaintindi nyo sa sound? Parang tunog. Pero ang ibig sabihin po dito ng sound doctrine, ibig sabihin, tama. Walang sablay. Talaga may pinanggagalingan na mayroong patunay. Okay? May ebidensya po ito. Sound doctrine. So, paano tayo magkakaroon ng sound doctrine? Galing po dapat sa salita ng Panginoon. Lagi po natin nababanggit na lahat po tayo ay magiging, hello, alin? Teacher. Lahat tayo magtuturo. Kasi ang pagsusolwin po ay pagtuturo din. Pagpapahayag po yan.
kung paano po maligtas ang isang tao. At paano po kayo magtuturo pag hindi po biblical? Maganda rin po na may experience tayo, pero experience natin, tama yon na nakalagay sa Biblia. Paano ka naligtas kasi tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon? Ano nangyari sa inyo? Nung Sunday, nagkaroon tayo ng magandang youth fellowship, kahit wala yung mga kaklase nyo. Yung mga klase nyo April, Angel, si Raisa, Eton. Wala yung mga kabarkada mo, wala yata sila Prince nun. Pwede silang sumama. Okay? Mga 10 years old, sige, sama na natin yung mga 10 years old above. Okay? Sa discipleship. Okay? Sa youth fellowship. Tinanong ko kayo paano kayo naligtas. Ano nangyari sa inyo pagkatapos ninyo maligtas? Ganon din pa yung mga adults. Tinatanong ko si Mang Jaime, may utang ako sa Pamilyang Santos. Itong week sila yung tututukan ko. Okay. Sila Mang Jaime, sana kabisado mo na yung Romans 3:10. Okay? Walang taong matuwid, wala ni isa. Okay? So doon, manggagaling yung mga experience natin kasi tama sa Biblia. Tinanggap niyo si Kristo bilang Panginoon. Ano yung binago ng Panginoon sa inyo? Bakit galing sa Biblia? Kasi all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Yan yung sound doctrine. Saan magagaling? Sa salita ng Diyos. Yung inyong experience bilang kayo naligtas, dapat nakaayon sa salita ng Diyos. Bilang isang Kristiyano. Kasi mga Baptist, pag sinabi Baptist, si Kristiyano yan. Ibig sabihin, nakabase sa Biblia lahat ng ating gawain. Ang ating pagkikilos ay galing sa salita ng Diyos. Paano tayo kikilos? Dapat tama sa salita ng Diyos. Kaya sinasabi, Titus. Sabi, pag ikaw ay magsasalita, magtuturo, dapat tama. Hindi kung saan-saan. Di ba? Example, sabi ng mundo, follow your heart. Pero sinabi sa Old Testament, sa Isaiah po ba yun? The heart is the most deceitful of all. Who can know it? Ang Diyos lang nakakaalam. Kung sinasabi ng mundo, follow your heart, pero sinasabi ng Biblia, huwag kang sumunod sa kagustuhan ng iyong puso, kundi sumunod ka sa kagustuhan ng ating Panginoon. Okay? Kanina pinost ko na po, ang tagal-tagal ko pinost yung tungkol sa John 14:15. Diba? If you love me, keep my commandments. Sinabi ba rin, if you love me, follow your heart? Hindi po. Keep my commandments. Okay? Alam niyo yung sinasabi ko doon, di ba? Mahirap maging one-way relationship. Yung bigay ka lang ng bigay. Bigay ka nito. Mamahal ang binibigay mo. Pero ni hi ni ho, wala na sinasabi sa'yo. Pag nagte-text ka sa kanya, kunyari, may mahal na mahal mo yung tatay mo, pa, kamusta ka na dyan? Kahit alam mo naman, kahit saglit na oras sa gabi bago matulog, ay, okay lang ako. Anak. Ang nanay, di ba? Wala man. Ang haba na ng pinagte-text mo, pinagme-message mo, siguro, pag kinumpile mo, manipis na pocketbook na. Nisin, wala. Di ba parang ang sakit nun? So, dapat two-way relationship tayo sa Panginoon. So, yun po yun. Sound doctrine. Okay? So, dito, bakit ganun? Kasi, para sa mga tinidisciple ni Titus, ay galing sa Biblia. Una sa mga men. That the aged men, ibig sabihin talagang may edad na. Kung hindi man edad, sa pagiging matanda, o pagiging edad natin na matanda, edad o pagiging mature naman. Kasi si Titus bata dito eh. Isipin nyo si Titus, bata, magtuturo sa mas matatanda. Siguro nasa 20 anyos pa lang to, wala pang 30 o nasa 30 pa lang sila. Magtuturo siya sa mga 50, 60, 70, 80, 90. At hindi biro-biro yung mga tinuturuan nila. Kasi iba talaga, maalam din. Maalam sa filosofiya ng mundo.
maalam sa salita ng Diyos. Kayang-kayang paikutin. Pero dito sabi, pwede, ito yung mga matured sa isip din. Para yung mga matured na rin, spiritual, ay maging ganito. Be sober. Ano ba yung sober? Ang sober kasi sinasabi dito, kadalasan pag ikaw ay lasing, hindi ka sober. Pag ikaw ay sabog sa drugs, hindi ka sober. Pag ikaw ay puyat na puyat, hindi ka makapag-isip ng maigi, hindi ka sober. Ang ibig sabihin ng sober na sa tamang pag-uugali ka. Maayos kang kausap, maayos kang makipagtalastasan, at maayos kang makipatungo sa tao. Hindi ka parang lasing, hindi ka parang sabog, hindi ka parang antok. So sabi doon, para yung mga matured na yan na tao ay maging maayos kausap. Hindi kung ano-ano yung iniisip. Kasi pag hindi ka maalam sa salita ng Diyos, 'di ba? Parang nung bago ako, nahihiya ako, kaya ayaw ko magturo noon. Kasi hindi ko alam yung sasabihin ko eh. So dito, yung tinuturo dapat na tayo, kaya tayo nag-aaral lagi ng Biblia. Kaya tayo lagi ay nagbibigay ng devotion. Kaya tayo dapat ay lagi nagbabasa ng salita ng Diyos para maging sober, lalo na yung mga lalaki. Okay, hindi kayo pwedeng kung ano-ano sabog-sabog ang iniisip nyo. Mamaya, meron kaming kilala, hindi ko na babanggitin, nagba-Bible school. Ang galing-galing mag-soul win. Mag-jeep ka na lang, kadalasan sa jeep, hindi kami nagsasalita. Pero sa jeep, magsasalita, bigla yan, magbibigay ng tracts yan, tanggapin nyo si Kristo bilang Panginoon, kasi ito yung buhay ko. Maya-maya, nagpo-post sa Facebook, darating na si Voltes 5. Uy pre, bro, seryoso ka dyan, pagtatanggol niya pa si Voltes 5 at saka si Dimos, magkakaroon na doon transformer dito. Wala sa tamang pag-iisip. Di ba nakakatawa? Pambira, Bible school student yan, matalino. Pero wala sa tamang pag-iisip. Kundi kapag hindi galing sa Biblia yung turo, mahirap. Ganun ba yung gusto nyo? Magtuturo sa inyong kalalakihan o tatayo dito kung ano-ano yung pinagsasabi? Yung mga example niya, out of this world, pang kwentong lasingan? Hindi po pwede yun. Dapat sober. Okay? Ano yung grave? Hindi grave yan. Yung grave po dito parang August. Ano ba ibig sabihin ng August? Kagalang-galang. Alam niyo po ba kung bakit ako makulit sa inyo? Mag-ayos kayo ng damit. Sa lahat ng pagkakataon, kung ano yung trabaho nyo, mag-ayos kayo ng damit sa trabaho nyo. Kung pang magsasaka, yung maayos na pang magsasaka. Kasi kapag pupunta ka dyan, dapat naka-full battery ka ng pagsasaka. Yung maayos, hindi kayo basta-basta masugatan. At kung wala, mag-ayos kayo. Hindi yung mukha kayong kawawa. Mura lang ang damit sa ukay-ukay. Mag-invest tayo ng damit. Alam nyo po ba bakit kami dati sa opisina ay talagang sinasabi mag-power dress kayo? Kahit hindi namin kaya. Pero salamat sa Diyos, may ukay-ukay na nun. Bakit? Kasi dapat kagalang-galang kayo sa mata ng mga tao. IT kayo, may pinag-aralan kayo. Ano ba yung sabi ng Diyos? Sino bang mas matalino, yung nakapag-aral ng naka-college degree pero hindi ligtas? O yung taong ligtas kasi siya po ay nagkaroon ng wisdom mula sa Panginoon? Ang tawag pa rin sa kanila ng Panginoon ay mangmang o tanga. Bakit? Kasi mas pipili nila na magkaroon ng pera at ayaw mapahiya dahil sila ay nagsuko ng buhay sa Panginoon. Ayaw nila sabihin na Kristiyano ako, bawal yung mga yan, etc., etc. Para magkapera lamang, pero pupunta sila ng impyerno. Mas matalino kayo doon. Kahit sabihin nyo yung estado nyo ngayon, mas mahirap kayo ng pera, pero spiritual nyo po mas mayaman. Sino ba mas mayaman? Yung Diyos? O itong mundo na ito? Kagalang-galang kayo. Okay? Kagalang-galang kayo. Kaya mga men, hindi lang kasi mula sa puso, gusto nyo magiging kagalang-galang kasi nire-represent nyo na kayo ay mga prinsipe, prinsesa, dahil kayo mga anak ng Diyos. Mula sa puso yan.
Kagalang-galang. Ulit, di ko sinasabi pag kayo nasa gitna ng bukid, nakakurbata kayo. Mag-ayos kayo, syempre magdadamit kayo, pero yung kilos nyo po, makikita rin sa kilos nyo, kagalang-galang kayo. Hindi kayo bastusin. Hindi kayo mura ng mura. Diba? Kagalang-galang din ang inyong salita. Magagalit man kayo, kagalang-galang yung pagkakasabi nyo ng galit nyo. At mahihiya sa inyo yung tao. Kasi may mga tao talaga na pag maayos mag-isip yan, kahit hindi ligtas, alam nila kung sino yung kanilang gagalangin, kahit mahirap yan. Kasi mayaman yung Diyos natin. Pag Diyos sabihin, hindi nyo kaya. Diyan yung Diyos. Ang daming paraan. Pag may gusto nyo, ang daming paraan. Pag ayaw nyo, maraming dahilan. Pag para sa Diyos, para sa Diyos. Maging kagalang-galang tayo sa puso, sa pag-uugali, sa pagkilos, at sa pananamit. Okay? Temperate. Ano yung temperate? Ito yung ugali natin. Mga lalaki, alam nyo bakit sinasabi ito sa mga lalaki? Kasi kadalasan ito rin yung kahinaan ng lalaki. Di ba, ang sarap naman na nakaka-relax eh. Kahit ako man, gusto ko maluluwag na damit. Medyo butas-butas. Minsan maghubad-hubad. Kahit ako gusto ko na nakahubad, pero pangit eh. Okay? Magsando-sando dyan. Pero para sa Diyos. Diba? Yung temperate naman, ito yung pag-uugali natin. Kapag tayo po ay nasa sitwasyon na mataas ang tensyon o talagang maraming pressure, paano ka kikilos? So, ibig sabihin, hindi lang babae yung maramdamin, lalaki rin. Dito, kailangan ko to. Temperate. Kasi pag kami magkakasama na magkakaugali, malakas mag-asaran, minsan nakakalimutan namin, may mga taong hindi naman sanay sa kulitan namin. Ganon din tayo. Okay? Maging mapagbatsyag. Kasi minsan pag nasa lugar kayo, kunyari, nagkakainitan na ng ulo, paano nyo kakausapin yung mga tao sa paligid nyo? Sisigaw ka na lang ba? Babase ka na lang ba sa damdamin mo at hindi babase sa salita ng Diyos? Mag-follow your heart ka na. Kasi alam nyo, ang tao kapag madalas po mataas ang kanyang emosyon, sobrang saya, sobrang lungkot, sobrang galit, doon siya nagkakamali. Kalalakihan. Sabi dito, kaya nag-aaral tayo para maging temperate yung ugali natin. Hindi tayo basta-basta babagsak. Hindi tayo basta-basta na lang iiyak. Ayoko na. Hindi na lang tayo biglang magmumura dyan, aawain lahat natin ng tao, susuntukin natin yan, sasaksakin natin. O magtatampo na lang. Kailangan matatag tayo at ipakita natin kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Kasi nire-reflect natin yung Diyos na nasa loob natin. Kasi siya yung nagbibigay ng lakas sa atin. Ang hirap, di ba? Napunta ka na ba sa sitwasyon? Ako, oo. Alam nyo, minsan nung dati nagkatrabaho ako, kahit paminsan-minsan nasasama ako sa board meeting. Sa board meeting, mga may-ari yan ng kumpanya. Sino ba naman ako? IT lang ako. Wala si boss ng IT. Kailangan ng representative. Punta doon. Pambira, nagmumurahan sila doon. Kala nyo, hindi mga edukado eh. Tapos ikaw, pinakamababa doon sila, mga owners sila eh. Mga stockholders ng kumpanya eh. $3 bilyong nawawala, etc. Ano ginagawa mo? Mumurahin ka harap-harapan. Ano pag-uugali mo doon? Siyempre, dapat matatag ka. Pero biyaya ng Diyos, yung boss namin, tinuturuan kami, paano pa kaya pag Kristiyano ka? Biglaan ka na lang aasar-asarin dyan. Kristiyano ka, bakit ganyan ginagawa mo? Hindi kayo mapagmahal, lagi nyo kaming nilalait. Ang daming mga bagay na ganyan. Wala naman sa Biblia yan eh. Masyado kayo ganito, ganyan. Nakakatawa naman kayo, ayaw nyong gawin yan. Hindi kayo marunong makisama. Kristiyano ka pa man din, ganyan ugali mo, tapos bigla ka na lang, gaganti na lang ba kayo? May sitwasyon din, bawat kapwa mo Kristiyano, magkakaroon kayo ng tampo, hindi mo pa maintindihan kung ano nangyayari. Gagamitin mo na lang ba yung mga iniisip na pagbibintangan mo yung kasama mo? Hindi. Di ba nangyari kay Saul? Ano nangyari kay Saul nun? Dahil may inggit siya kay David,
Kung ano yung sulsol ng mga tao sa paligid niya, pinapakinggan niya. Hindi niya man lang tinatanong si David. Alam ko nangyayari sa buhay natin to. Ayoko na magbigay ng example sa ating buhay. Pero nangyayari at nangyayari yan. Gagawin niyo ba yun? Porque medyo masama loob niyo doon. Makikinig na kayo sa sulsol kesa kausapin niyo muna yung tao. Men, you have to be temperate. Kaya kailangan natin magbasa ng Bible, makinig. Yung programa ng church po natin ay hindi yan programa na para pasikat lang tayo. It is a discipleship program para umangat tayo, maging matured tayo sa pananampalataya. Kasi magtuturo din kayo. Okay? Sound in faith. Ibig sabihin, tama yung ating pananampalataya. Babalik na naman. Saan ba magagaling? Sa salita ng Diyos. Paano mo ipapakita yung sa pananampalataya mo sa pagkilos mo? Paano pa sa pagturo mo? Dapat ang iyong sinasabi ay kapareha sa iyong ikikilos. Ako marami akong sablay dito. Salamat, marami nagsasabi rin sa akin. Huwag kayong mahiya. Nasabihin sa akin, salamat sa inyo may nagsasabi sa akin. Okay? In a nice way. Ganon din sana ako sa inyo. Payahan nyo ako sa preaching. Minsan talagang preaching, hindi ko kayo pinapatamaan personal. Ngunit para talaga mapukaw yung ating puso. Okay? Minsan napapansin ko kasi pinapakinggan ni Nana yung preaching ko. Nasa bahay ako. Ay, sumisigaw na pala ako sa preaching. Okay? Di ko alam na gano'n na pala ako mag-preach ngayon. Pero ito lang po ay para maisama natin sa damdamin natin, sa puso natin, na ito yung salita at kagustuhan ng Diyos. Hindi po ako. Pag mali po ako, sabihan niyo po ako. Okay? Sound in faith. Okay? Tama ba ang inyong pananampalataya? Salamat, mayroon nagtatanong-tanong sa inyo kung tama ba itong naiisip ninyo. Pagkakaintindi ninyo. Diba? Tapos sabi dito, in charity. Alam niyo yung charity na ito? Itong charity po na ito is brotherly love. Paano natin ipakita, di ba? Love, una sa Diyos. Lahat. Mas pinaka-importante sa Diyos lahat. Mula sa puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa katulad na iyong sarili. Pero sa ating kapwa, syempre bilang isang simbahan, yung mga kasama natin sa simbahan muna. Kasi sila yung simbahan eh. Bawat isa sa atin na nananampalataya sa Panginoon ang simbahan. So brotherly love. Ipakita natin, pati yung mga kagalit o galit sa atin, sana wala kayong kagalit. Siguro minsan, kinaiinisan, hindi naman galit. Medyo nag-iingat kayo sa tao na yon. Pakitaan nyo pa rin na tao tayo. Okay? Hindi tayo bastusin. Pakita natin pag nangangailangan sila. Kanina may sinasabi ako kay Aida about dun sa pagbebenta ng mga bagay-bagay. Negosyo yan, negosyo. Yung ibang tao mapagsamantala lang talaga. Okay, huwag kayong magpapasamantala. Kasi hindi naman sila yung bubuhay sa inyo. Pag part po yun ng strategy nyo, nabibili sila na mas marami susunod, okay lang. Pero pag ingatan nyo po, hindi porke Kristiyano ay, sige, Kristiyano ako, hindi. Hindi tayo lulukohin ng tao. Okay? Buti sana kung sila yung tumutulong sa inyo, sige, bigyan nyo ng discount lagi. Pero papansinin nyo yan, makikita nyo yan, pray kayo lagi. Okay? In charity. Pag ang nangangailangan, huwag nyo nang pautangin. Bigyan nyo na. Okay? Kailangan ng tao, huwag nang utang. Kung anong meron kayo, bigay na. Pag wala kayo, wala talaga. Okay? Kasi nangangailangan, kalusugan na yan eh. Pero sa akin, may limit ako personally sa edukasyon medyo, Pag edukasyon kasi, kaya tayo dapat nag-aaral tayo na maigi dito. Kayo naman, nakapag-aral kayo hanggang high school, makapagturo kayo. Marunong naman kayo magbasa, improve nyo yung sarili nyo. Turuan nyo yung kabataan. Kasi mas maganda pag may manners pa rin yung pagtuturo nyo. Okay? So dito pa, patience, impatience, long suffering minsan. Ang patience po na ito is steadfast, endurance. Mahaba po dapat ang ating pasensya. Okay? Ang patience po sa Greek po na ito, ibig sabihin endurance, steadfast waiting, patience, enduring, sustaining, perseverance. Ano pa ba? Constancy, enduring patience and patience and continuance. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga bagay na tama.
Pag tayo po ay inaasar, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paggawa ng tama. May action po tayo, nakasulat lahat sa Biblia kung ano yung ating gagawin, men. Kailangan natin ito. Dapat ikaw ay sober, sa tamang pag-iisip, grave, kagalang-galang, temperate, hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon, sound in faith, tama ang pananampalataya na alam, pati sa pagkilos, sa pagmamahal sa mga kapwa, at pasensya. Men, kailangan natin yan. Pag ikaw ay men na rin dahil ang pananampalataya mo ay matured, you're considered a man. Pero pag kahit ikaw ay matanda na at yung pananampalataya mo ay bata pa, baka ikaw pa ay baby pa rin sa pananampalataya, hindi mo maintindihan to. I-practice natin ito. Pag-aralan natin ito. Puntahan natin itong proseso na ginagawa ng Diyos para sa atin. Alam ko maraming pag-aaral sa atin kasi mahilig din po ako magbasa. Okay? At sana, dito nga, sinasabi dito, para po mai-action natin yung mga natututunan natin, hindi lang puro isip. At ginagawa natin to ng buong pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos. Third point, sa third verse, 26 minutes tayo, that the aged women likewise, ito sa mga babae na may edad o talagang matured na rin, that they be in behavior, ibig sabihin sa inyong ugali, pagkilos, as becometh holiness. Ano ibig sabihin ng banal? Ibig sabihin talaga yung kilos natin ay mabuti lahat. Okay? Pag tinignan natin sa Romans chapter 12, balikan natin Romans chapter 12, verse 1 and 2, binanggit natin ito nung Sunday, I beseech you, nakikiusap si Paul. Therefore, mga kapatid, brethren, by the mercies of God, sa awa ng Diyos, na ipresenta ninyo ang inyong katawan bilang buhay na alay. Sabi dito, you present your bodies a living sacrifice. Holy. Dapat banal. Acceptable unto God. Katanggap-tanggap at kaaya-aya kanino? Sa Diyos muna. Okay? Which is your reasonable service. Ito yung serbisyo na tama sa Panginoon. And be not conformed to this world. Huwag kayong makiayon sa kamunduhan na ito. But be ye transformed by renewing of your mind. Dapat kayo po ay binabago nyo sa pagbabago ng inyong isip. Paano po? That ye may prove what is that is good. Para may kita nyo kung ano yung tama. Paano nyo pabaguhin yung isip? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pagpapractice po na ito. Sa pag-aaral, isa sa puso, maipapractice. No? And what is good and acceptable and perfect will of God. Ano yung katanggap-tanggap at kumpleto o perpekto sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi rin dito, be ye holy, for I am holy. Makikita nyo yan sa Peter at makikita nyo rin yan sa Old Testament. Hindi lang babae, pati lalaki, be holy. Pero bakit ito sa babae? Kasi prone yung babae minsan na mag-over, na magpaganda. Minsan para mapansin, nauuna yung babae, sobrang makeup. Yung mukha nyo, mukha ng espasol. Tapos yung dito, kulay pulang-pulay lipstick. Tapos di ko alam, ang kapal na ng eyeliner nyo, minsan mukha ng eyebag. Hindi ganun. Yung pananamit natin, nagpapapansin na. Kasi dati yung mga babae, sumusobra pati yung buhok nila, nilalagyan nila ng mga taling ginto. Diba? Over na. Papansin na. So, be holy. Kung ano yung tama lang, be modest sa inyong pananamit, be modest din sa inyong pag-uugali. Nandito yan eh. Be holiness, sabi dito, become His holiness, not false accusers. Huwag kayo namimintang. Kahinaan ng babae ito. Diba? Ngayon, ang salita dyan, overthinking. O exaggerated. Nag-overthink ka na naman.
Di ba, minsan, pag yung kasama ninyo, itong mga, si Boy Boy lang yata, at saka si Mang Jaime makaka-relate dito eh. Si Jason. Okay? Naglalakad kayo, kunyari, magkasama sa isang lugar, sabihin na sa mataong lugar, sa mall. Tapos kayo, may tinitingnan lang kayo sa malayo para may tinitingnan kayo mga bagay-bagay. Tapos may maganda doon, hindi nyo naman tinitingnan. Sasabihin ng babae doon, ba't mo tinitingnan yan? Kung ano dapat tinitingnan mo? Diba? O kaya, may nakausap lang kayong babae saglit kasi may nagtanong. Tapos nag-thank you, nagsabi ka sa babae, thank you ha. Nangyari sa waitress sa isang, sabihin na kasama, thank you ha. Labs, thank you ha. Diba? Overthink na eh. Hindi ka nagte-thank you sa akin, sa kanya nagte-thank you ka. Type mo siya? Diba? May ganun babae. Minsan may makikita ka lang, nag-overthink ka rin. Mga lalaki, you're prone to this one as well. Kaya nga sinabi ko, be temperate kasi mga lalaki. Ano ba yun sa pinaka-ayaw ng Diyos, karumal-duman? Sabi dito, that devices, ito yan no? And he that soweth discord among the brethren. Sa Proverbs yan, chapter 6, verse 19. Karumal-dumal po sa Panginoon yan. O kaya, isipin dyan, pamimintang, nandiyan din yan. Kasi paminsan-minsan, hindi nyo alam, nag-overthink kayo, kayong ginagawa ninyo, nagiging false accusers kayo, nagsisimula kayo ng gulo sa kapatiran. O ikaw at ibang tao. Karumal-dumal po yan sa Panginoon. Tandaan nyo, pati lalaki, be aware of this one as well. Kasama yan sa pagiging temperate natin. Okay? At sinabi rin sa babae, not given to too much wine. Alam nyo kung ano to sa lalaki? Be sober. Huwag kayong sobrang masaya. Yung sobrang saya nyo, nakakalimot na kayo sa mga sinasabi nyo. Sa sobrang lungkot, nakakalimot na kayo kung ano yung sinasabi nyo. Ganun din, temperate, halos pares pa rin sa lalaki. Iba lang yung pagkaka-deliver ni Paul. Kasi ito yung kahinaan ng babae. Pag sobrang saya po, sobrang lungkot, mali-mali na yung nasasabi. Nakakabintang na, nakakasakit na, nakakachismis na. Nagiging mali na yung kwento. Okay? So yan, sa mga babae, teachers of good things. Maging teacher tayo, mga babae, kayo, na magandang bagay. Hindi mali. Okay? Sabi, yan. Yan yung tita mo na yan. Naku! Huwag mo lalapitan yan. No? Hindi, wag kang hihingi ng tulong dyan. Mabawi ni nga yan. Okay? Tutulungan ka niyan, pero pagtalikod niyan, kung ano sasabihin niyan, pero hindi naman totoo. Diba? Sisiraan mo pa? Alam mo ba, nung bata kami, may putok yan. Tapos sasabihin niya, ako yung may putok. Huwag yung mga bagay na yan. Be teachers of good things. Imbis na mag-dwell kayo sa masasakit, turuan nyo kung ano yung dapat ituro. Na tama. Kaya hindi puro hinanakit. Pag sabi kayo ng hinanakit, balik tayo sa Matthew 18, doon muna sa taong nagbigay ng sama ng loob sa inyo. Sa maayos na paraan. Biblical tayo. Okay? Sabi, teachers of good things. Kasama yan. Bakit? Para kung bakit, sa babae muna, that they may teach the young women to be sober. Diba? Pag sober yung babae, but if not given to too much wine na sobrang saya, o dapat di kayo umiinom ng alak, ibig sabihin sobrang saya. Okay? O sa mga sobrang kasiyahan, ng mga bagay na yun, sobrang kalungkutan, ibig sabihin sober kayo. Kasi kapag ikaw, madam, donya, maturuan mo yung makikita na sa iyong buhay na ikaw po ay hindi basta-basta na parang praning o siraulo o ikaw ay chismosa, yung tuturuan nyo rin po ay magiging sober, young women. Okay? Kaya po nagtuturo yung elder women sa mga younger women. Kaya dapat kayo may tinuturuan na kayo younger women, di ba? Yung mga bata.
Dapat nakikita kayo sa inyo na tama rin kayo, sober din kayo. Nasa tamang pag-iisip kayo. Paano malalaman pag tamang iisip nyo? Lahat ng kinikilos nyo is biblical. Mula sa puso, pagsasalita, paggalaw, pananamit, etc. Sober kayo. Okay? At sinabi rin dito, to love their husband. Ang pagmamahal po sa mga asawang lalaki, kasi ganito ang kahirapan sa babae. Pag tinignan nyo sa Genesis chapter 3, ang curse po sa babae dito, tingnan po natin na, hindi ko kabisado dito. Sabi dito, sa verse 16, 3:16, and the women, he said, I will greatly multiply thy sorrow, and thy conception, sabi sa inyong, paparamihin ko ang inyong lungkot sa pagbubuntis. At in sorrow thou shalt bring children, ikaw ang mga anak. Ito pa, curse sa babae dahil kayo po, sila po, si Eva po ang nanguna kay Adan. And thy desire, yung mga kagustuhan na gawin, shall be thy husband. Ibig sabihin, yung lalaki lagi yung magdedesisyon. And he shall rule over thee. Siya po ang pinakapinuno, hindi yung babae. Kasi mapapansin nyo po yung babae, gusto po ng babae, ugali ng babae na ng katawan, yung fleshly desire ng babae, sila po ang mas bida sa lalaki. Mapapansin nyo po yan, kaya nga minsan may biruan, di ba? Oh, ako yung dragon. Pero yung may-ari ng dragon, ayaw eh. Dito muna ako sa bahay. Pagsaka na tayo magkape. Di ba? Minsan nagiging biruan, pero minsan nagiging dragon, talagang may-ari ng dragon na. Lahat ng desisyon na dapat yung lalaki yung gagawa, yung babae na nagdedesisyon. Okay? Alam niyo sinabi ni Pastor J.B. Tarwater, isa lang ang pinuno ng pamilya. Sino yung ulo ng pamilya? Lalaki. Ngayon, pag dalawa na yung ulo, dahil gusto ng babae maging ulo rin, anong tawag doon? Diba? Pag isa lang yung ulo, tao. Pag dalawa na, ano? Halimaw. Diba may makita ka bang tao dalawa yung ulo na magkatabing ganon? Halimaw yun. Kaya dapat iisa lang. Lalaki yung huling magdedesisyon. At pag nagmali yung desisyon ng lalaki, siya yung may kargo nun. Pero pag ikaw nagpapapendeho ka sa asawa mo at hindi, kahit mali na yung desisyon niya at hindi na biblical, yari ka doon. Kaya nga sinasabi dito, love your husbands. Tulungan mo yung asawa mo. Okay? Hindi sinasabi dito, asawa na lalaki, na ikaw ay aalipinin mo yung babae, hindi siya lower. Tandaan mo, katukayo mo yan. Kasama mo yan sa hirap at ginhawa. Okay? Sila yung tamang kasama mo sa araw-araw para magtulungan kayo. Tutulungan ka niyan. Magsasabi yan niya ng mga kailangan niya. Anong opinion niya dito? Dahil sa biblical, etc., etc., pag-uusapan nyo yan, huling lalaki sa lalaki. So, babae, dito, to love their husbands. Paano pagluto? At syempre, ni-expect natin dito yung lalaki masipag. Okay? Alam ko, may pinagsasabihan ako kanina, ikaw yung kikilos talaga. Hindi ikaw yung, sige na, gawin mo na yun. Hindi pwedeng ganun. Ton, pag ikaw, nagkaasawa, ikaw yung mangunguna sa lahat ng diskarte. Tama na mag-aral tayo, pero yung diskarte natin dapat sa lalaki muna lahat. Huwag niyong pa-diskartehin yung mga asawa niyo kasi marami nang gagawin sa bahay. Dapat tayo magpapagal para sa mga kailangan ng pamilya natin. Lalaki. Amen? Pag ikaw magiging pastor, kung sino man magiging pastor sa inyo, lalaki, ang pinaka-problema ninyo, talaga magsasolwin kayo lagi ang magtuturo. Kung kailangan nyo, talagang walang pangit yung tithes and offering ng church at wala talaga nagsusupport sa inyo, sa members, magtatrabaho ka. Pero kailangan yung turuan na mag-tithes and offering yung mga members kasi wala kayong kakainin. Okay?
and to love their children. Bakit? Kasi yung lalaki na-expect na nasa labas magdamag para dumiskarte, magkaroon ng pagkain sa hapag. Ang lalaki ang ina-expect din na magtuturo talaga ng biblical. Pero yung asawang babae laging kasama ng anak. Pansinin nyo, yung anak ba nasa school? Sinasabi dito, hindi, to love their children. Ibig sabihin yung mga babae talaga kadalasan magtuturo in the absence of the father. Okay? Kayo mong babae, magtuturo kayo sa maliliit nyong anak. Magdidisiplina kayo. Ang tatay, ganun din. Habang may ginagawa kayo, tinuturuan yung anak nyo. Yun talaga ang gawain ng magulang. Design, homeschool yung mga anak. Hindi sila nilalagay sa isang academy, sa isang school. At sa school na yun, tinuturo kung ano-ano. Sana lahat tayo maging maalam sa Biblia. At makasiguro, pag ganun, magiging als yung mga anak nyo. And dito, hindi na natin to be discreet, ibig sabihin discreet, alam mo yung discreet, simple lang. Hindi mayabang. Ang discreet po talaga kapag sinabi nyo hindi yung basta-basta na lang magmamayabang o sasabihin lahat ng bagay kasi yung babae kadalasan yun ng fleshly Kasi pag kayo po ay binago na ng Panginoon, mawawala to Lahat na lang ng bagay kinukwento. Huwag ganun. Okay? What is private is private. Kasi masarap magkwentuhan, minsan magkakaroon kayo ng oras Okay? Sabi dito, curbing one's desire and impulse, self-control and temperate. Huwag kayong bili ng bili rin. Hindi makita nyo, gusto ko rin yan. Okay, huwag ganon. May impulses tayo. Kaya nyo, you can do all things through Christ Jesus. Who? Strengtheneth. Okay? Kaya niyan kasi yung Panginoong Jesus, kasama na natin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na nandito sa atin. Okay, discreet, chaste keepers at home. Ano yung chaste? Ano yung chaste? Ibig sabihin, ikaw ay kagalang-galang din. Ibig sabihin ng chaste, talagang alam niyo yung birhen? Napaka-importante po sa pagiging birhen dati. Bakit chaste? Ibig sabihin, kagalang-galang, pinugumalaw, at hindi maruming tignan. Ibig sabihin, ikaw po ay mahinhin. Asawa ka man, na may anak na, o dalaga ka. Kasi kailangan yung turuan yung babae na mas bata, maging mahinhin at masipag. Okay? Keepers of home nga Okay? Good. Ibig sabihin, mabait. Kind. Kasi kadalasan lalaki, medyo hindi kind yung lalaki. Pero yung babae, minsan, their part na talagang kapag galit, talagang war. Talagang, di ba? Talagang minsan yung lalaki, sabi nga sa isang post na nakita ko, ba? Sabi ng post na yun, yung asawa ko, karamay ko sa lahat ng mga problema. Pero kaaway ko sa lahat ng walang kakwenta-kwentang bagay. Di ba? Kasi lahat, ganun na Hindi na kind. Hindi na kind sa asawa. Sa malilit na bagay, focus kung ano yung tama. Sa malilit na bagay, pag-usapan na maayos. Stop assuming. Kaya nga sinabi dyan Okay? Good. Obedient, masunurin. Kasi ang hirap ng babae, kadalasan magpasakop sa lalaki. Kasi yun nga ganun kasi yung ginawa ng ancestors natin, yung babae, gustong nangunguna kay Adan. Kaya naman na yan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, dapat maging masunurin kayo. Siyempre, masunurin kayo, depende yun kung tama sa salita ng Diyos. Pag mali sa salita ng Diyos, makipag-usap kayo sa asawa niyong lalaki. Ganon din mga babae, dalaga, okay? Napakahirap nito. Obedient to their own husbands, okay? That the word of God be not blasphemed. Para hindi po bastusin yung salita ng Diyos. Kasi ulit, lalaki yung ulo ng pamilya. Naintindihan? Kaya pag lalaki, ikaw umuo ka, at alam mong mali na yung mangyayari, ikaw yung sisisihin. Hindi nyo na ginalang. Alam nyo yung blaspheme, binastos nyo na yung Diyos nun. Pag ganun na nangyari. Okay? Ganun din, last point, sa verse 6, mamaya natin yung verse 6 muna, young men likewise,
exhort to be sober-minded. So, next time po ito, 6, 7, 8. Sa next week na po ito. So, sa young women lang tayo nakapag-focus at sa mga elderly men, o sa matured men, and elderly women. Pansinin nyo, mga babae, kailangan talaga ninyo ng doktrina na tama. Kasi kayo magtuturo sa babae. Alam nga naman, tuturuan ko to sila, Raisa. Raisa, pag meron ka ng menstruation, ito yung gagawin mo. Malay ko ba, hindi ko naman na-experience yan eh. Siyempre, mahihiya sila sa akin. Pastor, nagme-mens ka na ba? Ay, oo! Bihira. Hindi po. Okay? Siyempre, babae magtuturo dyan. May mga bagay sa katawan ninyo na hindi ma-explain ng lalaki kasi hindi naman kami babae. Okay? Dalawa lang nilikha na gender ng Diyos sa Biblia, lalaki at babae. So, minsan, kasi hindi na rin talaga alam ng lalaki ituro kasi wala kaming hormones na ganun karami na meron sa babae. Marami kami testosterone. 'Di ba? Di tayo Barbie. Brando tayo. 'Di ba? Brando. Okay. Okay, buti na lang walang Barbie dito. So let's pray. Lord, salamat po Panginoon sa turo niyo na binigay sa amin. Kaya nasasabi ko akin Lord kasi napakarami kong bits and pieces na golden nuggets na napakamahal, napakahalaga na na-refresh po ako dito. Napag-aralan ko na po ito noon. Ngunit sa pamamahagi po sa mga kapatid ko po dito sa True Vine Baptist Church ay talaga naalala ko ang mga bagay na ito. Lord, alam ko po mahirap magpadisipulo dahil kami po ay prideful na mga tao. Naway Lord, kami makinig at i-check namin lagi sa aming Biblia kung tama ito. Ang dami pong programa ng simbahan po na ito para matuto. Daily may Bible reading po kami. Daily may devotion po kami. Meron pa po kaming youth fellowship. Meron pa po kaming feeding ministry para sa kabataan. May Bible studies pa po kami na hinahanda. Naway Lord, tulungan niyo po ako na ma-disciple po yung bawat isa. Lalo na po yung talagang tunay na matapat na nagpapakita ng pagmamahal sa inyo. At Lord, magkaroon po ako ng mga katukayo dito, kasamahan na magbabible study. Alam ko po Lord, kaya ito yung tema ninyo dahil darating po yung oras na napakarami na mag-a-attend dito at hindi ko rin po kaya na mag-isa na i-Bible study bawat isang pamilya. Huwag nyo pong pabayaan din Lord na maging tamad na lang ako, na nakaupo na lang ako doon. At pinapabayaan ko po ang mga men and women na nagbo-Bible study na pangunahin pong trabaho ng bilang isang pastor at preacher po, Lord. Gabayan nyo rin po ako, Lord, na mag-aral po lagi na inyong salita ng maayos at may pamahagi po ito sa bawat isa. Thank you, Lord. Sa oras na ito, naway ulit kayo po yung mapansin. Hindi ako dapat pagkat ako po lamang ay isang tagapagsalita. At pinagdarasal po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, good evening po. And God bless. Let's sing po a closing prayer.